Hello everyone, this is Architect Channel, sharing architectural tutorials, design, and on-the-spot travel vlogs. Today's episode is about the importance of proper positioning of door in our architectural floor plan, and also discussing what caused of the tragic death of 162 people, which considered the worst fire incident in the Philippine history. Let's begin. So ito pa rin guys yung gagamitin nating reference sa topic natin ngayon about doors. Kung mapapansin nyo guys, lagi yan kapag nilalagay natin yung mga doors, meron niyang gap dito sa wall by minimum distance. So ipapaliwanag ko bakit napakahalaga na magkaroon tayo ng distance dito sa door tsaka sa wall. Ito yung wall. Ito yung CHB natin, no? Yan. cm exterior wall. 0.15. Ngayon, meron tayong door jamb. Hamba kung tawagin. Ito yung hamba natin. Kahoy yan. Ito concrete. CHB. Ito yung hamba natin. Kabilaan yan. Door jamb. Yan. Tapos of course yung wall natin na exterior wall 15 cm. Ngayon, syempre yung panel. Ito yung panel ng pintuan natin. Yan. Tapos meron siyang hinge doon sa corner. Yan, no? So, hindi siya diretso. Okay na yan. Ngayon, bakit ba importante guys na meron siyang minimum distance sa wall? Actually, ang minimum niyan is 10 cm or 0.10 meters. Kasi guys, ang reason niyan, technically, meron tayong doorknob dito. Yan. Meron pa kasing doorknob yan na nilalagay. Pwede yung cylinder type or lever type. Yan. Kabilaan yan. No? Tapos ito yung swing. Yung symbol ng swing. Yan yung symbol ng ating swing. Magsuswing siyang ganon. Ngayon, ito para mabuksan natin siya ng diretso, hindi ito tatama dito. So hindi siya magkakaroon damage sa wall. Yung paint mo dito sa wall, maiwasan yung mga damages. Grab natin, hindi siya masisira, no? Yun yung purpose nun. Kaya lagi nating tatandaan, kapag gumagawa tayo ng mga plano, lagi tayo mag-offset ng 0.10 para sa ating doorknob. Punta naman tayo dun sa worst fire incident in the Philippine history. Yun yung ozone disco. Nangyari yun noong 1996. Ayon sa Structural Master Plan ng Ozone Disco Club, ito ay may kapasidad na 50 hanggang 100 katao. Subalit hindi nangangahulugang sagot ito ng mga may-ari. Ang isang disco ay inaasahang magiging mataong lugar. Yung kapasidad lang nito, ang laman nitong kayang-kaya sigurong lumabas ng mga taong laman yan. Ngayon lang ang capacity ng mga 50 lang. Kasi yung hindi naman bigla yung sunog, mag-i-spark yan. Makakalabas kaagad ng orderly yung mga laman niya. Walang fire exit ang ozone maliban sa alternate door na ito. Lumalagos ang pintong ito sa katabing pub house na City of Friends. Walang customer na nagtangkang lumabas dito maliban sa isang empleyado ng Ozone.
Sa paggawa natin ng plano guys, lagi nating i-consider yung fire exit. Ang nakalagay sa National Building Code, kapag meron kang occupant load na 1 to 9, ang kailangan mo na exit ay isa. And next, kapag meron kang occupant load na 10 to 499, dapat meron kang at least 2 exits. Okay? Tapos 500 to 999, dapat at least meron kang 3 exits. And then kung meron ka naman 1,000 occupants, 4 exits ang kailangan mo para ma-comply mo yung requirement ng National Building Code. Lagi nyo itong tatandaan guys, kasi lumalabas ito sa board exam. Nung ako nag-take, lumabas ito. Kaya lagi nyo silang tatandaan. Ano ba ang distance ng fire exits? Nakalagay sa building code natin na kapag ang building hindi siya naka-fire sprinkler, wala siyang sprinkler system, ang distance niya is 45 meters. So kapag meron kang sprinkler system, 60 meters. Okay? Tandaan nyo yun guys ha, lumalabas yan sa board exam.